Grabe guys, kagigising ko lang. Oras na kami nangatulog kagabi. Alas 3. Tapos ngayon alas 3 din. Ay, grabe. 12 hours yung tulog. So welcome back to my another video. Anak ko tulog pa. Kasi nga ito guys, napuyat nga kami kagabi. Anong oras na kami natulog? Mga alas 3 na ata. Kaya ngayon, afternoon na kaming nagising. So nakakakita nyo, nagliligpit muna ako ng kaunti. And kinukuha ko yung ibang gamit para hindi makalat. And I know marami sa inyo ang magsasabi na hindi maganda sa buntis ang magising ng anong oras na. Importante pa rin sa buntis na magising ng maaga para makapag-breakfast. But at this time kasi, sa stage ko for 6 months, medyo nahihirapan na nga akong matulog ng maaga kasi nga sobrang likot na ng baby ko dyan. So kahit afternoon na, sasabihin ko pa rin morning to kasi nga kagigising ko lang. So every morning guys, ito yung ginagawa ko. Naglilinis ako ng ibang kalat. And also, syempre, dahil nga habang tulog pa naman yung anak ko, ginagawa ko na yung ibang mga gawaing bahay para at least mamaya pagising niya is paliliguan ko lang siya at nakaligo na ako. At ang mga basura dyan ay pinag-iipon-ipon ko lang para at least mamaya itatapon na lang ng kapatid ko. At ako kasi yung tipo na kapag may nakikitang kalat, syempre inaayos ko, hindi ko naman pwedeng tingnan, di ba? At di ko nga muna pala pinatapon yung basura dyan kasi pwede pa naman siyang paglagyan. Para hanggang mamaya, pwede pa siyang pagtapunan ng ibang basura. At di ko nga muna pala hinugasan yung mga plato kasi kakain pa naman din ako ng almusal. At ngayon nga, nagpiprepared na nga ako ng para sa almusal ko. Yung almusal ko nga pala dyan ay gatas lang. Nagpe-prepare na pala ako dito ng almusal ko at ang almusal ko ay gatas lang. At sinasabayan ko pala ng apple. Okay lang naman din kung gatas lang yung almusal ko kasi maraming nutrients naman yung gatas at recommend ng Kobe ko yan. Pero minsan nag-oatmeal ako guys. Pero ngayon kasi sa stage ko, kailangan kong mag-maintain sa weight ko. Even though naka-schedule ako for my CS. Hindi naman ako nag-worry if lumaki yung baby ko. And I just really want to maintain my weight, especially MSIS section surgery. Para kasi sa akin, mabilis ako makarecover kapag hindi ako nahihirapan kumilos. So I just remember what I did after my surgery. Of course, nag-diet talaga ako noon at hindi ako masyadong kumain. Lalo na yung mga solid food. Yung sinasabi nilang malalangsa, bawal daw yun. And isi-share ko din pala din guys para sa mga C-section mommies dyan. At madaming ang nagtatanong if masakit nga ba daw yung CS ko. And super bilis daw ng pag-recover ko na kapag workout na agad ako. So hindi naman ako professional guys, pero based on my experience, gusto ko lang din naman makashare at makatulong sa ibang mommies dyan. Kailangan talaga pakiramdaman mo kung ano yung nararamdaman mo guys, kung masakit ba or hindi. At that time kasi sa akin, after 6 months, nag-workout na ako at okay naman siya. As long as na hindi mo lang ifo-force yung may part na may tahi. So habang naghuhugas pala ako dyan, i-continue ko kung ano yung mga sinishare ko about my C-section. So ayun nga guys, nag-workout ako pero hindi ako nagfo-force sa may part ng may tahi. And of course, di mo rin kailangan magbit-bit ng mabibigat. So para sa akin, after this surgery, medyo hindi na ako mahihirapan kasi experience ko naman na siya. At nga pala, I do breastfeed at that time with my baby. I do a lot of milk pero hindi ko pinagpatuloy hanggang 3 months lang kasi kailangan kong mag-work at that time. So habang CS while breastfeeding guys, yung mga kinakain ko, more in soup, vegetables and fruits. Syempre yan naman yung mga pagkain na mabuti sa mga bagong panganak. So guys, natapos na pala akong maghugas dyan at nagtututbrush na pala ako. Don't worry guys, kung same lababo yung ginamit ko, after naman yan nililinisan ko naman siya. Mas comfortable kasi ako dito sa lababo namin. And finally, natapos na nga ako dyan at ready na akong maligo. But anyway, gising na pala yung anak ko dyan kaya niligpit ko na yung mga kalat na unan. At inayos ang konting kalat sa higaan. So ngayon, ready na akong maligo.
So binilisan ko na nga lang yung pagligo dyan. Kuskus dito, kuskus doon. Dahil nga gising na yung anak ko, kailangan ko nang bilisan yung kilos ko. At ayan, naglalagay nga lang ako ng damit at short at naglagay na rin ako ng mga kolorete sa katawan. Lalo na yung oil sa tiyan ko to avoid na magkaroon ng maraming stretch mark. Napanood ko kasi yan sa YouTube na effective daw yung oil para maiwasang magkaroon ng maraming stretch mark sa tiyan. At ayun na nga guys, dahil nga sobrang kulit na ng anak ko, kaya asikasuhin ko na at paliliguan ko. Hindi naman ako nagtagal guys sa pagpaligo ng anak ko kasi hindi naman to kalakihan. Ito nga yung nahihirapan ko kapag nasa loob kami ng CR, sobrang gulit at gustong makipaglaro sa akin. Pero syempre, hindi naman matigas yung ulo ng anak ko kasi nakikinig naman yan sa akin kapag nakikita niyang galit na ako. At ayun nga guys, tapos kung bihisan siya, nagmamadali kasi nga gusto nang makipaglaro sa kuya niya. So ito nga guys, uupo na nga lang ako habang nag-aantay ako sa tanghalian namin. Ito nga, nakikita ko nga yung ate ko nagluluto ng tinulang manok. At tamang-tama, may kanin na. Habang ang nag-aantay kami, pumalik muna ako sa kwarto ko at nakipaglaro muna sa anak ko. Dahil nga sa wala naman akong ginagawa, o eto, nakikipaglaro kasi yung anak ko, kaya yan, pinagbigyan ko na. Kulit-kulit kasi. Medyo natutulala na nga ako dyan kasi nga natatakam na ako sa naaamoy kong ulam. At ayun na nga, tapos nang magluto ate ko, nag-prepared na nga pala ako ng pagkain para sa anak ko dyan. At dahil nga marunong nang kumain yung anak kong mag-isa, pinaghandaan ko na lang siya ng kanin at nilagyan ko ng kunting chicken. At syempre, di mawawala yung sabaw kasi nga yung niluto ng ate ko is tinulang manok. At ito na nga guys, pinaupo ko na nga yung anak ko para sakto, sabay-sabay na kaming kumain lahat. Natatawa pa nga ako dyan sa anak ko kasi nga habang sumusubo siya, mainit pa pala. Medyo hindi naman ako nahihirapan magpakain dito sa anak ko kasi kumakain naman siya as long as na may sabaw at may chicken. Paborito niya kasi yung chicken. Napapansin ko nga panaylingon siya dito sa recorder ko. Siguro nagtataka na siya bakit siya naka-record. So dahil nga hindi niya tinapos yung pagkain niya, ako yung magtatapos. Tamang-tama, hindi rin naman kasi ako kumain ng kanin kasi alam ko talaga na hindi niya tinatapos yung pagkain niya. So alam nyo na kamamshis kung anong gagawin para makapag-diet kahit kayo yung kumakain ng tira-tirang pagkain ng mga anak nyo. Minsan kasi inaantay ko lang matapos yung anak ko para pag may tira siya, ako yung kakain. Di na ako makakain ng marami. Ayoko rin naman kasing itapon at sayangin yun. At tamang-tama, natapos na rin ako sa paghuhugas ko guys. 5:18 p.m. So yun na yung last dinner. Mamaya maggatas na lang ulit ako tapos tubig.